King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 201. Genius Summit. Sa Sun Feather City. Kakasimula pa lang lumubog ang araw at maraming tao ang nagsindi ng kanilang mga parol at nagsara ng kanilang mga tindahan. Sa oras na ito, isang Asher hair na kabataan ang pumasok sa lungsod, na nakasuot ng maitim na kulay abong kapa. Kung nangyari ito sa araw, ang hitsura ng kabataan ay magdudulot ng pag-iingat. Gayunpaman, sumapit ang gabi at tila hindi gaanong katangi-tangi ang figure ng kabataan. Hindi gaanong nagbago ang Sun Feather City sa loob ng isang taon. Bulong ni Zhao Feng. Halos walang makakilala sa kanya ngayon. Kumpara noong isang taon, mas matangkad si Zhao Feng at malaki ang pagbabago niya sa hitsura at aura. Nang makalapit siya sa teritoryo ng pamilya Zhao, halatang mas masikip ito. Kailan nagkaroon ng napakaraming random na tao dito? Si Zhao Feng ay may kakaibang ekspresyon. Bilang isa sa 3 dakilang pamilya ng Sun Feather City, ang pintuan sa kanilang teritoryo ay dapat na medyo. Sa mga taong ito na nagtipon dito, ito ay pangunahing mga kabataan. Ang Genius Summit ngayong taon ay tila hindi kasing husay ng mga nakaraang taon. Parehong umalis sina Xin Wuang at Zhao Feng sa Sun Feather City. Ang dalawang iyon ay mga legendary figure. Sa taong ito, ang summit ay sinimulan ni Zhao Linlong ng pamilya Zhao. Wala nang makakapantay sa kanya ngayon. Mahirap sabihin iyon para sigurado. Si Xin Fei ng Xin family ay isang sumisikat na bituin na maaaring hindi mas masama kaysa kay Zhao Linlong. Nagkaroon ng maraming tao dito dahil sa Genius Summit ngayong taon. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring pumasok sa loob at manood. Maliit na bilang lamang ang pinayagan sa loob at marami ang hindi pinapasok. Gayunpaman, mayroon ding mga may kakayahan sa pagtatago at matagumpay na nakalusot sa loob. Ang pamilya Zhao ay hindi gaanong nababantayan gaya ng isang palasyo. Genius Summit. Kinakalkula ni Zhao Feng ang oras at napagtanto niyang ito na nga ang oras. Ang Genius Summit ay pinangunahan ng 3 pamilya. Sa nakaraang summit, ang pamilya Zhao ay gumanap ng kakaiba kasama ang 3 henyo. Sina Zhao Linlong, Zhao Feng at Zhao Yufei. Ang likod ng mga bundok ng pamilya Zhao. Sa harap ng isang pond na gawa ng tao, may ilang stand doon na may mga nanonood. 2 kabataan ang nagsagupaan malapit sa baybayin ng lawa at umihip ang hangin. Mula sa mga kinatatayuan ay nagmumula ang paminsan-minsang hiyawan. Ang mga maaaring dumalo sa summit ay hindi bababa sa 4th rank ng martial path at ang mga tunog na nilikha mula sa labanan ay hindi gaanong kaliit. Mayroon ding ilang elder na naruroon mula sa 3 pamilya, na ang lahat ng cultivation ay umabot sa 7th rank. Sa pinakaharap na kinatatayuan ay nakaupo ang ilang henyo mula sa pamilya Zhao, na kinabibilangan nina Zhao Han, Zhao Qin at Zhao Linlong. Kuya Linlong, walang makakalaban sa iyo ngayon. Ngumiti si Zhao Qin at sinabing, si Qiu Menggayo ng pamilya Qiu at si Xin Fei ng pamilyang Xin ay mas malakas kaysa noong nakaraang taon. Lalo na si Xin Fei, bagamat hindi pa niya naabot ang 6th rank, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay namumukod-tangi. Si Zhao Linlong ay nakaupo sa gitna at siya ay mas mature kaysa dati. Sa mga nakaraang taon na karanasan, ang kanyang saloobin ay mas kalmado. Bilang host sa summit na ito, hindi siya nang ahas na maging sobrang kumpiyansa. Pagkatapos ng bawat spar ay magkokomento siya kung aling mga lugar ang maaaring mapabuti at magiging tama sa bawat oras, na humahanga sa kanya ng iba. Sa paglipas ng panahon, mas tumitindi ang mga laban. Sa wakas, lumitaw ang 2 sa mga dakilang henyo, sina Zhao Linlong at Qiu Menggayo. Pag-akyat nila, walang nakalaban kung hindi iisang tao. Ito ang mukhang peklat na kabataan ng pamilya Xin, si Xin Fei. Nakakamatay ang sword skill ng huli at nagsanay pa siya ng pinakamataas na antas ng kasanayan hanggang sa pinakamataas na antas. Sa harap niya, walang makapagpalat ng higit sa 3 galaw. Bakit pakiramdam ko medyo boring ang summit ngayong taon? Nagpalitan ng tingin sina Zhao Han at Zhao Qin. Sa 5 mahuhusay na henyo, 3 ang umalis. Ang mga taong ito summit ay nakatadhana na hindi maihahambing sa mga nakaraang taon. Napabuntong hininga si Zhao Qin. Lahat ng dumalo sa summit noong nakaraang taon ay magkakaroon ng katulad na pakiramdam.
Hindi lamang walang maraming tunay na kababalaghan dito, walang anumang inaasahan o maitim na kabayo. Kung iisipin ang mga nakaraang taon na summit kung saan may sorpresa at pagkabigla sa bawat sulok, 3 lang ang tao na maayos ngayong taon. Sina Zhou Linlong, Qiu Menggayo at Xin Fei. Sa 5 mahuhusay na henyo, ang 3 ito ay mababa ang ranggo. Sa wakas, ang summit ay umabot sa kasukdulan. Ang mga paglalagay sa pagitan ni Zhou Linlong, Qiu Menggayo at Xin Fei ay nagsimulang maging tiyak. Silang 3 lang ang may karapatang pumasok sa mga pinakamahuhusay na henyo. Ang lahat ng iba ay isang buong antas na mas mababa. Unang nag-away sina Qiu Menggayo at Xin Fei. Ang dating ay ang kagandahan ng Sun Feather City at kamakailan lamang ay naabot niya ang 6th rank ng Martial Path. Ang cultivation ni Xin Fei ay umabot na sa peak 5th rank at mayroon siyang napakalaking battle power. Ang bawat hampas ng espada ay may sariling pakiramdam. Ang Xin Fei na ito ay tila apektado ng Xin Huang at maaaring siya ay isang bagay. Tumaas ang kilay ni Zhao Qi at nag-isip siya ng malalim, ngunit hindi niya maintindihan. Sa level niya, hindi man lang niya mahawakan ang kaliwanagan. Kailangang magkaroon ng mga kaliwanagan na ito para sanayin ang Holy Martial Arts. Noon ay parehong mayroon nito sina Xin Huang at Zhao Fang. Slicing Cloud Pierce. Bulalas ni Xin Fei at ang kanyang espada ay naging isang pulang glow na tila nagagawang maghiwa sa mga ulap. Shua! Nasira ang panloob na proteksyon ng lakas ni Qiu Menggayo. Halata na pinigilan ni Xin Fei ang kanyang lakas. Walang nag-akala na si Xin Fei ay mananalo ng ganoon kabilis. Sumunod ay ang huling labanan sa pagitan ni Xin Fei at Zhou Linlong. Matindi ang labanan ng dalawa at nag-cross at nagsalubong ang dalawang figure. Sa dulo, ang dalawa ay tumuntong sa lawa at nag-aaway. Ang mga manunood ay hindi napigilan ang kanilang mga dila at magsaya. Meow meow. Sa loob ng kinatatayuan ng mga pamilya Zhao ay biglang may narinig na kakaibang tunog. Narinig ito ni Zhao Qi at kasamahan, na lahat ay nakatuon sa labanan, at biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sino iyon? Isang asher na buhok, isang mata na kabataan ang lumitaw sa kinatatayuan ng mga pamilya Zhao at mayroon siyang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad na nakapatong sa kanyang balikat. Ang taong ito ay lumitaw sa likuran nila nang walang tunog o pabango. Kung hindi dahil sa pusa, hindi pa nila malalaman. Zhao Qi at Zhao Qin, isang taon na lang at nakalimutan mo na ako. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ng binata. Ikaw si Zhao Fang. Zhao Qi at kasamahan. Bulalas nang makilala nila ang huli. Zhao Fang. Siya ba si Zhao Fang? Nagkagulo ang paninindigan ng mga pamilya Zhao at nakuha pa nila ang atensyon ng ibang mga manunood. Hindi nagtagal, parami ng parami ang nakakilala sa Asher-haired One-Eye Youth. Kailan naging isang mata si Zhao Fang at kailan naging Asher ang kanyang buhok? Nagulat ang lahat. Sa sandaling ito, ang labanan sa pond ay natapos ng parehong sina Zhou Linlong at Xin Fei ay tumama sa isa't isa. Isang sugat na dumiretso sa buto ang lumitaw sa balikat ni Zhou Linlong nang mahulog ang huli sa lawa. Salamat! Dumaong si Xin Fei sa dalampasigan at pinagmasdan ang mga tao ng may tagumpay. Bumalik si Zhou Linlong sa kinatatayuan na may malamlam na mga mata. Ikaw! Biglang damapo ang mga mata ni Zhou Linlong sa isang kabataan. Zhao Fang. Nagpakita ka na rin sa wakas. Ang mga mata ni Xin Fei ay kumislap habang ang hangarin sa labanan ay lumakas mula sa kanya. Parami ng parami ang mga mata na nagsimulang magtipon sa asol na buhok na kabataan. Bumalik na siya. Ang mataas na antas ng pamilya Zhao ay hindi maiwasang mapabulalas. Sa loob ng stand, si Zhou Linlong ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon at ang kanyang boses ay paos. Zhao Fang, bumalik ka sa tamang oras. Maaari mong makuha ang una para sa aming pamilya Zhao. Zhao Fang, kailangan ko ng tunay, totoong kalaban. Hinamon ni Xin Fei si Zhao Fang. Hindi na kailangan, napadaan lang ako. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at tumanggi. Sa kanyang antas, ito ay mambo-bully sa mga dumalo sa summit, kahit na siya ay mas bata kaysa sa karamihan dito. Tinanggihan. Nagulat ang lahat. Ngunit si Zhou Linlong lamang napagtanto na ang aura ni Zhao Fang ay hindi nasusukat at sa lakas ng huli, nakakainis na lumaban.
Tieng So. Nang magsasalita na si Zinfei ay may lumitaw na mga figure. Hahaha. Nakakadismaya ang Genius Summit ng Sun Feather City. May kabuuang 3 kabataan ang lumapag sa bakuran at ang nasa gitna ay nakasuot ng itim na robe at naglabas siya ng aura sa peak 6th rank. Nakarating na rin sa 6th rank ang 2 kabataang katabi niya. Sino? Bulalas ng karamihan. Hindi maganda. May mga henyo mula sa Maple City. Ang kabataan sa unahan ay si Yu Tianhua at tila natalo niya ang lahat ng nakababatang henerasyon sa mga kalapit na lungsod at siya ay itinuturing na hindi matatalo sa nakababatang henerasyon. Umungol si Zhao Linlong. Nakalaban niya itong si Yu Tianhua kalahating buwan na ang nakalipas at natalo ng huli sa loob ng 10 galaw. Yu Tianhua. Ang ilan sa mga henyong naruroon ay nakarinig ng pangalang ito. Sun Feather City, ipadala ang iyong pinakamalakas na henyo at labanan mo ako. Malamig na tiningnan ni Yu Tianhua ang karamihan. Malamig na tumawa si Zinfei at sumulong. Si Yu Tianhua ay tumawa sa pang-aalipusta at ikinumpas niya ang kanyang 2 kamay pasulong. Isang itim na liwanag ang lumitaw na nagbigay ng magulong aura. Napagtanto ni Zhao Feng na ang mga kasanayan ni Yu Tianhua ay tila may mga katangian ng landas na masama. Nahulaan niya na ang Yu Tianhua na ito ay dapat na nagsanay ng isang hindi kumpletong masamang half-holy martial art. Nagpalitan ng ilang suntok ang 2 at pinalipad si Zinfei gamit ang isang palad. Paano ito posible? Wala ka sa 6th rank. Gulat na sabi ni Zinfei. Hahaha. Tama na. At least maganda ang paningin mo. Tumawa si Yu Tianhua at lumitaw ang isang itim na lakas sa loob. 7th rank ng martial path. Naninikip ang puso ng lahat nang makaramdam sila ng pressure na dumaan sa kanila. Maging ang mga elder na nangangasiwa sa summit ay nagulat. Mula sa kasalukuyang pagpapakita ng lakas ni Yu Tianhua, tila kahit sila ay hindi niya kakampi. Sino pa bang gustong lumaban? Paano ito? Ipadala ang iyong pinakamalakas na 3 ng sabay-sabay. Tumayo si Yu Tianhua sa gitna ng bakuran at tumawa. Sa puntong ito, lahat ng mga henyo ng Sun Feather City ay may mga pangit na ekspresyon. Ang mga taong ito ay sadyang pumunta dito para durugan ang lahat ng mga henyo ng Sun Feather City sa ilalim ng kanilang mga paa. King of Gods, Kabanata 202. Ang kinaroroonan ni Zhao Yufei. Sa loob ng bakuran ng summit, si Yu Tianhua ay tumawa ng mayabang. Sa 3 pamilya, marami na ang nagsimulang magmura at magmura. Ang mga elder na nanonood ay may layunin na gumawa ng kanilang mga galaw, ngunit sila ay nahihirapan. Sila ay sa mas lumang henerasyon pagkatapos ng lahat. Kahit matalo nila si Yu Tianhua and Co., mawawalan ito ng mukha para sa 3 pamilya. Lahat ay umatake. Ang ilang mga kabataan na umabot na sa kumukulo ay sumabog at kinasuhan si Yu Tianhua at ang iba pa. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit, pinalipad sila ng inner strength ni Yu Tianhua. Kapag naabot ng isa ang 7th rank ng martial path, maaari silang umatake sa himpapawid. Hahaha. Ang mga henyo ng Sun Feather City ay walang silbi. Gusto mo bang makipag-away sa mas maraming tao? Halika. Ako, si Yu Tianhua, ang haharap sa inyong lahat. Naging mas mayabang si Yu Tianhua nang mas lumaban siya. Karamihan sa mga kabataan ay nasa 4th at 5th rank ng martial path at hindi nila siya naabot. Sa loob lamang ng maikling panahon, 10 henyo ng nakababatang henerasyon ang bumagsak. Si Zhao Linlong at iba pa ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin, at handang umatake. Hindi mo siya kapareha, hayaan mo akong gawin ito. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang mga elder ng pamilya Zhao ay hindi nakaatake. Higit pa rito, sa lakas ni Yu Tianhua, ang mga normal na elder sa ika-7 ranggo ay malamang na hindi niya katugma. Nang makita si Zhao Feng na gumawa ng inisyatiba, nagliwanag ang mga mata ni Zhao Linlong at ng iba pa. Si Zhao Feng ang pinakamataas na Great Genius sa huling Genius Summit at tila naging disipulo siya ni Lord Guanzhen. Isa siyang alamat sa loob ng Sun Feather City. Sino ang taong ito? Si Zhao Feng. Ang nangungunang Great Genius mula noong nakaraang taon. Dapat ay mayroon siyang mga kakayahan upang labanan si Yu Tianhua. Marami ang nakakilala kay Zhao Feng. Brother Zhao,
Napakalakas ng taong ito. Pinunasan ni Zinfei ang dugong tumutulo sa kanyang bibig at nagbabala. Ni Yu Tianhua at ng dalawa pa si Zhao Fang. Ito ay isang asher na buhok na may isang mata na kabataan, na nagbigay ng hindi masusukat na aura. Napansin ni Yu Tianhua at ng dalawa pa si Zhao Fang. Pakiramdam niya ay may pressure sa kanya ang bawat kilos ng kabataang nasa harapan niya. Naramdaman lang niya ang ganitong pakiramdam mula sa kanyang misteryosong amo. Higit pa rito, ang mga mata ni Zhao Fang ay napakatalas na tila tumusok sa kanyang puso. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang maaaring magdulot sa kanya ng panggigipit. Hahaha. Isang mata. Bata. Baka matakot sa mga bata ang itsura mo, bakit hindi ka maging isang bandido ng isang mata? Nagtawanan ang dalawang katabi ni Yu Tianhua. Maaaring nagsuot ng eye patch si Zhao Fang, ngunit hindi masama o ganid ang kanyang hitsura. Sa taas at asher niyang buhok, parang mas masama siya. Tatlong baliw. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na lumayas sa pamilya Zhao. Magbibilang ako mula 10 hanggang 0. Ang mga mata ni Zhao Fang ay naglalaman ng lamig at layunin ng pagpatay. Ang asher niyang buhok ay biglang umihip sa hangin. Nanginginig ang puso ng mga manunood dahil hindi nila maiwasang maakit kay Zhao Fang. Yung aura niyan. May nahuli si Zhao Qi sa kinatatayuan. Ang mga casual na aksyon ni Zhao Fang ay naglalaman ng layunin ng hangin at ito ay lumitaw noong 1 taon kasama sina Zhao Fang at Xin Wuang. Sobrang lakas. Talagang sobrang lakas ang taong ito. Si Yu Tianhua at ang dalawa pa ay natigilan. 10. Siyam. Nagsimulang magbilang si Zhao Fang. Napabuntong hininga ang mga kabataan ng tatlong pamilya at nagpahayag ng pananabik. Sa sandaling ito, pinigilan ng dominasyon ni Zhao Fang ang kalaban. Sobrang cool niya. Paano siya magkakaroon ng ganito kagandang buhok? Gusto ko ring magpakulay ng buhok. Bumilis ang puso ng maraming babae. Purong asher ang buhok ni Zhao Fang at mayroon itong nakakapreskong pakiramdam. Maging si Qiu Menggayo, ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City ay naiinggit at nausisa. Paano magkakaroon ng magandang buhok ang isang lalaki? Naaalala ko na ang kanyang buhok ay dating itim. 8, 7, 6. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kasing talas ng kutsilyo habang nakatitig sa tatlo. Brat, huwag kang mayabang. Nagmura si Yu Tianhua. Sa totoo lang, natulala siya sa aura ni Zhao Fang, ngunit ayaw niyang umalis kasama nito. Sinira niya ang mga henyo ng bawat lungsod sa malapit, paano siya makakaalis ng ganito sa harap ng brat na ito. Gayunpaman. Nang magsalita si Yu Tianhua, nagbago ang sitwasyon. Biglang huminto ang boses ni Zhao Fang. Shua. Sa isang iglap, lumitaw si Zhao Fang sa tabi ng tatlo. Nang walang sabi-sabi, si Zhao Fang ay sumipa palabas. Ano? Hindi pa nga siya tapos magbilang. Nagulat ang lahat at hindi na nakapag-react ang tatlo. Pang! Sinipal ni Zhao Fang ang isa sa mga kabataan sa ika-6 na ranggo. Plop! Napasigaw ang binata nang mahulog siya sa lawa. Agad na sinipal ni Zhao Fang ang ibang tao. Huwag mo nang isipin iyon. Pinaikot ng kabataan ang kanyang panloob na lakas at sinubukang lumaban. Pang! Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang nagawa dahil siya ay sinipa rin sa lawa. Sa isang kisap mata, 2 kabataang nasa ika-6 na ranggo ang nahulog sa lawa. Kakaiba ang batang ito. Nagmura si Yu Tianhua sa loob ng kanyang puso. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nakikita man niya ang aksyon ay hindi niya ito naiwasan. Naramdaman lang ito ni Yu Tianhua mula sa kanyang amo. Narating din kaya ng brat na ito ang Holy Martial Path. Nang bigla, galit na galit niyang pinalibot ang kanyang inner strength. Gayunpaman, hindi nito mapigilan si Zhao Fang kahit kaunti. Isang asher glow ang lumitaw sa katawan ng huli, na pumipigil sa kanyang panloob na lakas. Hindi maganda. Ito ang true force. Tanging ang mga nasa Holy Martial Path ang maaaring magkaroon ng true force. Tumigil ka, bulalas ni Yu Tianhua. Bakit? Huminto ang binti ni Zhao Fang sa harap mismo ng kanyang dibdib na may ngiti. Hindi ka pa nakakarating ng 0. Hindi ka tumutupad sa mga pangako mo. Nangatwiran si Yu Tianhua. Pang! Ipinadala siya ni Zhao Fang sa lawa sa isang sipa at malamig na tumawa.
Ang pagbibilang ko mula 10 hanggang 0 ay batay sa katotohanan na makikipagtulungan ka. Kung mayroon kang anumang mga saloobin ng pagtutol, gagawin kong pagsisihan mo ito ng walang hanggan. Sa maikling pagkakataon lang, sina Yu Tianhua at ang iba pa ay sinipa sa lawa. Ang mga henyo ng tatlong pamilya ay may pabitin ang bibig. Ang isang tao sa ikapitong ranggo ay natalo lamang sa isang simpleng sipa. Ang mga elder na nanunood ay nag-usap ng kanilang mga dila. May ham attack sa kanila. Utos ni Zhao Fang. Hindi nagtagal, may ilang kabataan na humila sa tatlo pabalik sa lupa. Si Yu Tianhua at ang iba pa ay nakatanggap ng tig-isang sipa mula kay Zhao Fang at ang kanilang mga paa ay walang kapangyarihan. Hindi man lang sila makalakad. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para lumuhad at humingi ng tawad. Sinuri ni Zhao Fang ang tatlo. Imposible. Malamig na tumawa si Yu Tianhua. Ang aking master ay nasa Holy Martial Path. Kung manggahas kang saktan ang isang buhok ko, ang pamilya Zhao ay walang mapupuntahan sa Cloud Country. Inamin niya na hindi siya ang kalaban ni Zhao Fang, ngunit imposible para sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad. Holy Martial Path. Ang mga ekspresyon ng mas lumang henerasyon ay nagbago ng malaki. Hehe. Anong malalaking salita? Mukhang hindi mo pa alam kung sino ang mga tunay na soberanya ng Cloud Country. Bahagyang tumawa si Zhao Fang. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Yu Tianhua. Mahawakan kaya ni Zhao Fang ang antas na iyon. Dahil hindi ka masunurin, huwag mo akong sisihin sa pagpilayan ng iyong paglilinang. Itinutok ni Zhao Fang ang kanyang palad kay Yu Tianhua. Katsa. Ang meridian ni Yu Tianhua ay naputol sa bawat pulgada. Tumigil ka. Ako. Sumigaw si Yu Tianhua at sinubukang humingi ng tawad, ngunit huli na. Gumamit lamang si Zhao Fang ng isang Sajet Seat ng True Force para sirain ang kanyang mga meridian at dantian. Sa isang kisap mata, si Yu Tianhua ay naging inutil. Naramdaman ng mga manonood ang lamig ng buto. Ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City, si Qiu Menggayo, ay biglang naalala kung paano niya sinubukang ipain si Zhao Fang. Sa pag-iisip ngayon, nagpakawala siya ng hininga. Ako ay humihingi ng paumanhin. Handa kaming humingi ng tawad. Ang dalawa pa ay nagsimulang ibagsak ang kanilang mga ulo sa lupa. Ngayon umalis kayong mga tanga. Binigyan na kita ng dalawang pagkakataon, kung maglakas loob kang lumaban. Oo, oo, oo. Ang dalawang kabataang nasa ika-6 na ranggo ay kinaladkad si Yu Tianhua at tumakbo palabas ng pamilya Zhao. Hanggang sa umalis si Yu Tianhua sa teritoryo ng pamilya Zhao, sinabi ng una sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Zhao Fang. Maghintay ka. Hindi ka mapapatawad ng aking master. Noon, walang lakas ng loob na magsalita ang tatlo. Natakot si Yu Tianhua na kung gagawin niya ito, magiging dahilan ito para patayin siya ni Zhao Fang. Ang likod ng mga bundok ng pamilya Zhao. Ang huling aksidente ay inalagaan ni Zhao Fang. Sinulyapan ng mga henyo sa buong Sun Feather City ang alamat na ito ng may paghanga, takot at paggalang. Ang summit ay natapos na. Bagamat hindi nakilahok si Zhao Fang sa summit, ang kanyang hitsura ay higit sa lahat. Sa parehong gabi, ang ulo ng pamilya at mga elder ay lumikha ng isang piging para kay Zhao Fang. Sa piging, si Zhao Linlong at ang iba pa ay pinalad na dumalo at tiningnan nila kung paano tretuhin si Zhao Fang ng ulo ng pamilya at mga elder na may komplikadong emosyon. Ang ulo ng pamilya na si Zhao Tiankang ay nagkaroon ng pag-ugoy. Iniisip kung paano niya ginawang masama si Zhao Fang noon, hindi napigilan ng kanyang puso. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Fang, madali siyang maalis. Sa kabutihang palad, si Zhao Yasong ay tila may mabuting pakikitungo kay Zhao Fang. Ang dating ang nakakilala sa potensyal ni Zhao Fang at tinulungan niya ang huli ng maraming beses. Malinaw na hindi makakalimutan ni Zhao Fang ang tulong na natanggap niya noon at binigyan niya si Zhao Yasong ng ilang marrow cleansing pills, pati na rin ang kalahating mortal na kasanayan. Kahit na ang mga ito ay hindi gaanong halaga kay Zhao Fang, ito ay isang kayamanan sa labas ng mundo. Si Zhao Yasong ay masaya na siya ay magaling. Mukhang may master si Yu Tianhua sa Holy Martial Path sa likod niya. Sa pamamagitan ng pagpilay sa kanyang paglilinang, nakaramdam ng pag-aalala ang ulo ng pamilya at ang mga elder.
Holy Martial Path. Makikita natin. Malamig na tumawa si Zhao Fang. Ang ulo ng pamilya at ang iba pa ay wala sa sapat na antas upang malaman kung sino ang may pinakamataas na awtoridad sa Cloud Country. Sa pagtatapos ng piging, biglang may naalala si Zhao Fang. Si Zhao Yufei ba ang ibig mong sabihin? Nagpalitan ng tingin ang ulo ng pamilya at ang mga elder habang may mga ngiti sa kanilang mga mukha. King of Gods, Kabanata 203. Alipin. Hindi inaasahan ni Zhao Fang na malalaman talaga ng mataas na antas ng pamilya Zhao ang tungkol sa kinaroroonan ni Zhao Yufei. Noong nag-away sina Quan Chen at Lord Guanzhen, si Zhao Yufei ay nawala ng walang bakas. Ngunit si Zhao Fang ay nag-scan sa paligid at nalaman niyang si Zhao Yufei ay kinuha ng isang kamay na armadong matanda, ang kanyang lolo. Sinabi ng pinuno ng pamilya na si Zhao Tiankang. Kung dumating ka ng mas maaga ng kalahating buwan, nakilala mo sana si Yufei. Mas maaga ng kalahating buwan. Natigilan si Zhao Fang, nangangahulugan ito na nakabalik na si Zhao Yufei. Pagbalik ni Sister Yufei, para siyang Diyosa. Maging si Qiu Menggayo, ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City, ay mas mababa sa kanya sa hitsura. Si Zhao Linlong at ang iba pang nakababatang henerasyon ay bumantong hininga. Sa pag-iisip noon, lahat ay may magalang na ekspresyon. Oh, anong ginawa ni Yufei? Nagtataka na tanong ni Zhao Fang. Agad namang nagkwento si Zhao Tiankang. Nangyari ito kalahating buwan na ang nakalipas. Bumalik si Zhao Yufei sa pamilyang Zhao dahil papunta na ito sa kanya. Makalipas ang isang taon, parang Diyosa ang itsura niya. Kapantay na niya si Qiu Menggayo noong isang taon at ngayon, makalipas ang isang taon, nagbago na siya. Noong panahong iyon, ang isa sa mga alagad ng pamilya Zin ay tinuruan ng leksyon ni Yufei. Pagkatapos noon ay humingi ng kasal ang mga elder mula sa pamilyang Qiu at Zin, ngunit madali silang natalo ni Yufei. Napabuntong hininga si Zhao Yasong. Masyadong nakakagulat ang pagganap ni Zhao Yufei kalahating buwan na ang nakalipas. Siyempre, limitadong bilang lamang ng mga tao ang nakakaalam nito. Pagkatapos noon, kapwa naging mas magalang ang pamilya Qiu at Zin sa pamilyang Zhao. Hindi nakapagtataka. Nang marinig ito, nagkaroon na ng mga pagpapalagay si Zhao Fang. Kapag ang isa ay nakarating sa Ascended Realm, sila ay magbabago ng malaki. Kung hindi siya nagkakamali, malamang na sumali si Zhao Yufei sa ibang paksayon. Kung tutuusin, mayroong kabuoang 13 clan sa 13 bansa. Para sa susunod na araw o dalawa, nanatili si Zhao Fang sa pamilya Zhao, nananatili sa kanyang mga magulang at paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga payo kina Zhao Linlong at kasamahan. Maging ang ulo ng pamilya at mga elder ay pupunta para sa mga payo. Malinaw na hindi sila tinanggihan ni Zhao Fang. Ito ang lugar kung saan siya lumaki. Sa ikatlong araw, nakatanggap ng masamang balita ang pamilya Zhao. Dumating na sa Sun Feather City ang misteryosong amo ni Yu Tianhua. Nataranta ang head ng pamilya na si Zhao Tiankang at nagmadali siyang lumapit. Nagsalita si Zhao Fang. Ano ang dapat ikatakot? Hayaan mo silang dumating. Ang tunay na kapangyarihan na kumokontrol sa Cloud Country ay ang Broken Moon Clan. Para kay Zhao Fang, ito ang sarili niyang teritoryo. Kahit na ang kalaban ay mas mataas kaysa sa kanya sa paglilinang, kailangan nilang maging maingat. At saka, sa husay ni Yu Tianhua, mukhang hindi ganoon kalakas ang kalaban. Sa ika-4 na araw, ang mataas na antas ng pamilya Zhao ay nagpadala ng higit pang balita. Ang misteryosong master ni Yu Tianhua ay tinatrato ng pamilya Qiu at Zin. Ang balitang ito ay lalong nagpabahala sa ulo ng pamilya at sa iba pa. Kalahating buwan na ang nakalipas, ginulat ni Zhao Yufei ang pamilya Qiu at Zin, na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng dalawa. Ngayon, ang dalawang pamilya ay sumipsap sa isang tao sa Holy Martial Path. Haha, gusto ba ng pamilya Qiu at Zin na maalis sa Sun Feather City? Si Zhao Fang ay may matingkad na ngiti. Mula sa pananaw ng mga mortal, ang Holy Martial Path ay maalamat, kaya ang dalawang pamilya ay lubos na kumpiyansa ngayon. Paano nila malalaman na ang Holy Martial Path ay simula pa lamang? Sa parehong gabi. Hindi maganda. Ang mga elder ng pamilya Qiu at Zin pati na rin ang misteryosong tao ay dumating upang bisitahin ang pamilya Zhao.
Kumalat ang panik sa mataas na antas. Papasukin mo sila. Casual na naglabas ng ilang salita si Zhao Feng. Sa malaking bulwagan ng pamilya Zhao. Ang ulo ng pamilya at ang mga elder ay nasa gilid, ngunit pilit nilang kinokontrol ang kanilang sarili. Family Id. Biglang nagsalita si Zhao Feng. Fenger, may sasabihin ka ba? Si Zhao Tiankang ay napakagalang. Naisip mo na bang gawin ang pamilya Zhao ang tanging dakilang pamilya sa Sunfeather City? Ngumiti si Zhao Feng. Ano? Ibig mong sabihin? Nagulat ang mga elder at head ng pamilya. Masyadong malaki ang gana ni Zhao Feng para dominahin ang Sunfeather City. Ang pamilya Qiu at Zin ay parehong may matibay na pundasyon. Ito ay lalo na para sa pamilya Qiu. May kaugnayan daw sila sa isang malaking pamilya sa kabisera. Higit pa rito, ayaw ng mga puwersang gaya ng Guanzhen Palace na makakita ng nag-iisang puwersa na kumokontrol sa isang lugar. Umiling si Zhao Yasong at Antong hininga. Hindi mahalaga kung ang pamilya Zhao ay may lakas o wala. Kahit na gawin nila, haharapin nila ang matinding pagtutol. Hanggat payag ka, hindi tayo mapipigilan ng lahat ng ito. Tumawa si Zhao Feng at hindi na siya nagsalita. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay lumitaw mula sa labas ng malaking bulwagan. Naririnig na sumusugod sila. Sino ang nangangahas na saktan ang aking alagad? Lumabas ka at pumunta sa iyong kamatayan. Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa paligid ng malaking bulwagan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang aura na kabilang sa Ascended Realm. Boom! Nahirapang huminga ang ulo ng pamilya at ang mga elder dahil sa matinding pressure. Ang mataas na awtoridad ng pamilya Qiu at Zin na nakapalibot sa isang matanda na may puting balbas ay pumasok sa bulwagan. Sino si Zhao Feng? Pinagmasdan ng maputing balbas na matandang lalaki ang bulwagan. Dama po ang kanyang mga mata kay Zhao Feng, na may kumpiyansa ng ngiti. Ikaw ay. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Zhao Feng. Masasabi niyang mas malakas pa ang aura ni Zhao Feng kaysa sa kanya. Haha. Kahit isang maliit na cultivator sa Second Sky of the Ascended Realm ay nangangahas na gumawa ng gulo para sa akin. Tumawa si Zhao Feng at umiling. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng maputing balbas na matandang lalaki habang umaalingaw-ngaw ang kanyang true force. Brat, ito ang teritoryo ng Broken Moon Clan. Ang lakas ng loob mong pumunta dito at gawin ang gusto mo. Broken Moon Clan. Nang marinig ito, tumigil si Zhao Feng. Brat, natatakot ka na ba ngayon? Hindi kita guguluhin. Hanggat humihingi ka ng tawad, kaya kong pabayaan ito. Buong kumpiyansa na sabi ng matandang may balbas na puti. Kahit na si Zhao Feng ay mula sa ibang clan, kailangan nilang maging masunurin dahil ito ang teritoryo ng Broken Moon Clan. Nang marinig ito, parehong nagkatinginan ang pamilya Qiu at Zin. Pakawalan mo siya. Malamig na pinagmasdan sila ng maputing balbas na matandang lalaki. Ang brat sa kanyang harapan ay malamang na may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa kanya. Kailangan niya ng isang yugto upang bumaba sa pwesto. Si Yu Tianhua ay isang disipulo lamang na casual na kinuha niya at siya ay ginamit pangunahin upang magtrabaho para sa kanya. Ngunit para masaktan ang isang tao sa Holy Martial Path para sa kanya. Hindi katumbas ng halaga. Hahaha, Broken Moon Clan. Sa nakikita ko, matanda ka na at tumatakbo ka pa rin, malamang na isa ka lang alipin ng Outer Mission Division. Matangkad na ngumiti si Zhao Feng. Ano? Ikaw? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang may balbas na puti. Hindi niya akalain na ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay malalaman ni Zhao Feng. Tama iyan. Siya ay tulad ni Lord Guanzhen, na ipinadala ng Outer Mission Division sa mortal na mundo upang magtrabaho. Ang mga miyembrong ito ay madalas na ipinadala dahil sa mababang potensyal. Si Lord Guanzhen at Lord Kangtai ay mga ganitong uri ng tao. Baka ikaw din. Lumalabas ang malamig na pawis mula sa noo ng maputing balbas na matanda. Dang. Kumuha si Zhao Feng ng isang jade slip at itinapon ito sa lupa. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan ang maputing balbas na matandang lalaki. Sa jade slip ay ang salitang core. Core disciple. Agad na namutla ang mukha ng maputing balbas na matandang lalaki habang nagmamadaling nagsalita sa takot. Hindi nakilala ng batang ito ang Mount Tai.
Pagkatapos sabihin ito, kinuha niya ang jade slip sa lupa at ibinalik ito kay Zhao Feng. Bilang miyembro ng Outer Mission Division, ang maputing balbas na matandang lalaki ay hindi naabot ang Ascended Realm sa edad na 30 at ang isang core na disipulo ng mga panloob na disipulo ay isang pag-iral na hindi niya maasahan na mahawakan. Bagamat hindi madalas sa clan ang maputing balbas na matandang lalaki, alam pa rin niya ang mga nangyari. Ang mga pangunahing disipulo ay malamang na may mga elder na sumuporta sa kanila at ang mga taong ito ay hindi isang tao na kaya niyang masaktan. Nang makita ang ganoong sitwasyon, natigilan ang tatlong pamilya ng Sun Feather City. Anong nangyayari? Nataranta ang pamilya Qiu at Xin, samantalang ang pamilya Zhao ay tumingin kay Zhao Feng ng may kagalakan. Walang mag-iisip na ito ang magiging resulta. Ang tinatawag na Master sa Holy Martial Path ay humingi ng tawad kay Zhao Feng. Pilayan ang paglilinang ng mga taong ito. Mula ngayon, ang Sun Feather City ay magkakaroon lamang ng pamilya Zhao. Utos ni Zhao Feng. Naipakita na ni Zhao Yufei sa kanila ang kanyang kapangyarihan kalahating buwan na ang nakakaraan at ang mga taong ito ay may iniisip pa ring lumaban. Oo, hindi malungkot ang maputing balbas na matandang lalaki. Sa kabaligtaran, masaya siya. Ito ang perpektong pagkakataon para tabyusan ang kanyang sarili. Isang nakakagimbal na eksena ang lumitaw. Sa bilis ng kidlat, binugbog ng maputing may balbas na matandang lalaki ang lahat ng mataas na antas ng pamilya Qiu at Xin at napilayan ang kanilang paglilinang. Naging sanhi ito ng mataas na antas ng pamilya Zhao na huminga ng malamig. Nakita na nila sa wakas kung gaano katikot ang isang tao sa Ascended Realm. At isang taong may ganitong kapangyarihan ay handang tumanggap ng mga order mula kay Zhao Feng. Sa gabing iyon, ang pamilya Qiu at Xin ay inalis sa Sun Feather City. Mahigit sa kalahati ng mataas na awtoridad mula sa bawat pamilya ay nabaldado ang kanilang mga paglilinang. Kahit na manatili sila sa Sun Feather City, wala silang lakas na labanan ang pamilya Zhao. Ang pamilya Qiu ay umalis sa Sun Feather City at tila nagtungo sa pangunahing pamilya sa kapital, samantalang ang pamilya Xin ay nagpasya na ay pangako ang kanilang katapatan sa pamilya Zhao. Sa isang gabi, nagbago ang buong sitwasyon ng Sun Feather City. Si Zhao Feng at ang puting balbas na matandang lalaki ay malamig na tumingin dito. Sa kanilang mga mata, ang pagbangon at pagbagsak ng mortal na mundo ay parang mga langgam na gumagalaw. Bakit ang iyong disipulo ay may kasanayan sa masamang landas, kahit na ito ay magaspang at kalahating mortal na kasanayan lamang? Casual na tanong ni Zhao Feng. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay nagsalita sa takot. Ang kasanayang iyon ay natagpuan ko sa Sky Cloud Forest. Nandoon din na may mga palatandaan ng ibang paksayon. Ibang paksayon. Ibig sabihin, ikaw ang reporter para sa misyon. Tanong ni Zhao Feng. Tama. Ako ang nakakita ng bakas ng ibang paksayon dito. Tumutulong din si Lord Guanzhen, ngunit hindi na bumalik ang mga taong pinadala niya. Paliwanag ng matandang may balbas na puti. Nagkataon ito. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Hindi niya akalain na nakilahok din dito si Lord Guanzhen. Ayon sa pagkakaalam ko, ang misyon na ito ay 5 bituin. Ikaw. Maaari bang ikaw ang kumuha ng misyon? Maingat na tanong ng matandang may balbas na puti. King of Gods, Kabanata 204. Sinaunang Templo. Tama, ako lang naman. Sinulyapan ni Zhao Feng ang puting balbas na matandang lalaki at nahulaan niya kung ano ang iniisip ng huli. Karaniwang kailangang nasa 5th sky ng Ascended Realm ang isa para magsagawa ng 5th star na misyon. Malinaw na hindi pa ito naabot ni Zhao Feng at nag-iisa siya. May mga nakitang mga taong nasa 7th sky ng Ascended Realm. Bagamat hindi namin sila lalabanan, ang panganib ay napakataas pa rin at ito ay may posibilidad na ma-promote sa isang 6th star na mas mataas pa. Idinagdag ng maputing balbas na matandang lalaki, na parang gustong bumalik kay Zhao Feng. Una niyang inisip na ang clan ay magbibigay ng higit na kahalagahan sa misyong ito dahil may kinalaman ito sa mga paksayon mula sa ibang mga bansa at hindi bababa sa magpadala ng 2 cultivator sa 5th sky o kahit isang tao sa 6th sky. Gayunpaman, ang misyong ito ay tinanggap ng isang nakababatang henerasyon. Ang clan ay may sariling dahilan para ipadala ako. Ang mga salita ni Zhao Feng ay naglalaman ng tiwala sa sarili,
na ikinagulat ng maputing balbas na matandang lalaki. Kung iisipin, karaniwang hindi pinapayagan ng clan ang mga tao na kumuha ng mas mataas na star mission kaysa sa kani-kanilang cultivation, lalo na kapag ang misyon ay kasing sensitibo at delikado tulad ng isang ito. Pero pumayag ang clan. Ito ay isang bagay na dapat kainahinala. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay hindi maiwasang sumulyap kay Zhao Feng ng ilang ulit. Bata pa ang huli, ngunit mayroon siyang kalmado at pagiging mapagpasyahan na hindi makikita saan man. Kailangan kong tapusin ang misyon sa loob ng 10 araw. Nagpatuloy si Zhao Feng. 10 araw. Magiging mahirap iyon. Ang mga bakas ng mga paksayon ay malalim sa Sky Cloud Forest. Ang paghahanap sa kanilang landas ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Sabi ng matanda na may puting balbas. Magsisimula na ang 3-clan party, kaya ang desisyon ni Zhao Feng ay ginawa. Kasabay nito, naniniwala siyang ang kanyang kakayahan sa pagmamanman ay tiyak na kanyang forte. Sa kaliwang mata ng Diyos, siya ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng pagmamanman. 3-clan party. Iba ang tingin ng matandang may balbas na puti kay Zhao Feng. Halatang alam niya ang ibig sabihin ng pagsali sa 3-clan party. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Zhao Feng sa mga core disciples ay nasa itaas. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-usap ang dalawa tungkol sa misyon. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay naglabas ng isang mapa na may mga marka, ang mga markang ito ay kung saan may mga bakas ng paksayon mula sa ibang mga bansa. Naramdaman ni Zhao Feng na pamilyar ang tanawin sa mapa. Bigla, isa pang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Noong nasa Guanzhen Palace siya, may misyon na pumatay ng ilang bandido at lumitaw ang lugar na ito ngunit dahil sa misteryosong pagpapakita ng nakatalukbong na figure, biglang natapos ang misyon. Gayunpaman, hindi nagtagal, kinokontrol ng misteryosong figure na nakatalukbong ang isang Lord Tier na nakamamatay na hayop at pinangunahan ang isang beast horde upang salakayin ang Guanzhen Province City. At sa pagkakataong ito, nagsimula rin ang mga landas sa lugar na ito. Baka may relasyon ito sa dalawang ito. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang figurang nakatalukbong na iyon dahil sa oras na iyon, limitado ang kanyang cultivation. Gayunpaman, batay sa dalisay na instinct, naramdaman ni Zhao Feng na ang misteryosong hood na figure ay mas malakas kaysa kay Lord Guanzhen. Nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya ang pares ng kristal na asol na mga mata. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Zhao Feng nang wala sa oras. Ang matandang lalaking ito ay tinatawag na Bai Yunpang, ngunit maaari mo akong tawaging matandang puting balbas. Awkward na ngumiti ang maputing balbas na matandang lalaki. Tinanong lang ni Zhao Feng ang kanyang pangalan ngayon, ibig sabihin, ang kanyang pag-iral ay teknikal na hindi pinansin noon. Matandang puting balbas, ako na ang bahala sa misyon sa pagkakataong ito. Utos ni Zhao Feng. Pero, nagulat ang matanda. Hindi kailangan ni Zhao Feng ang kanyang tulong sa napakahirap na misyon. Pwede ka nang umalis, nakapunta na ako sa lugar na iyon dati. Inip na ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay. Oo. Ang maputing balbas na matanda ay hindi na naglakas loob na magsalita pa at nawala na siya sa paningin. Pinaalis ang matandang lalaki gamit ang kanyang mga mata, isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng. Sa parehong gabi, parehong nawala ang mga figure ng matanda at ni Zhao Feng. Sa gabi, lumipad sa himpapawid ang figure ng maputing balbas na matandang lalaki nang umalis siya sa Sun Feather City. Ang brat na ito ay mayabang o matalino para hindi humingi ng tulong sa akin. Bulong sa sarili ang maputing balbas na matandang lalaki habang patungo siya sa direksyon ng Sky Cloud Forest. Matapos makapasok sa Sky Cloud Forest, hindi nabawasan ang bilis ng maputing balbas na matanda. Halatang pamilyar siya sa mga lugar na ito. Hindi niya alam na may parang anino na sumusunod sa kanya. Shua. Nanginginig ang isang balabal, na nagpapakita ng kalahating transparent na figure. Tulad ng inaasahan. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Ang kanyang kaliwang mata ay nakakakita ng hanggang daan-daang yarda ang layo at nakikita niya kung paano at saan inilipat ang true force ng maputing balbas na matandang lalaki. Kung nakatutok siya ng mabuti, makikita pa ni Zhao Feng ang mga organo.
Matapos marating ang Ascended Realm, tumaas din ang kapangyarihan ng kaliwang mata ni Zhao Fang. 4 pulgada na ngayon ang asol na liwanag sa loob ng sukat ng kaliwang mata niya at tuloy-tuloy itong umiikot. Kung titingnang mabuti, malalaman nila na ang tunay na puwersa sa kaibuturan ng puting balbas na dantian ng matandang lalaki ay itim, iba sa mga normal na cultivator. Siya ay nagsasanay ng isang masamang kasanayan at siya ay nalasan. Malinaw na nakita ni Zhao Fang ang sitwasyon. Walang sino man ang maaaring magtago sa harap ni Zhao Fang hanggat sila ay nasa ibaba ng True Spirit Realm. Siyempre, ito ay sa ilalim ng katotohanan na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, ngunit sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, hindi niya ito gagawin. Gayunpaman, ang misyon na ito ay hindi normal. Ang masamang kasanayan ni Yu Tianhua ay kainahinala na at dahil sa pag-iingat, napansin niya ang puting balbas at ang resulta ay natigilan siya. Malinaw na ang maputing balbas na matandang lalaki ay nagtaksil sa Broken Moon Clan. Sa makatuwid, nagpa siya si Zhao Fang na hayaan ang matanda at sundan siya. Sa kanyang cultivation at Yin Shadow Cloak, simple lang ang pagsunod sa kanya. May napagtanto si Zhao Fang. Ang epekto ng invisibility ng Yin Shadow Cloak ay nadobol sa gabi. Kahit na hindi niya ay circulate ang kanyang true force, ang balabal ay magkakaroon pa rin ng isang tiyak na halaga ng invisibility power, na magbibigay daan sa kanya na sumanib sa kadiliman ng mas mahusay. Matapos makapasok sa kailaliman ng Sky Cloud Forest, biglang bumilis ang takbo ng maputing balbas na matandang lalaki. Isang kulay itim na true force ang bumangon mula sa loob ng kanyang katawan at ang aura na kanyang pinakawalan ay tumaas sa ibang antas. Pinakamataas ng antas ng Third Sky. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang, ngunit hindi niya ito pinansin. Makakatipid ito ng oras sa kanya. Makalipas ang 2 hanggang 3 oras. Ang puting balbas ay dumaan sa isang batis. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Kanina pa siya nandito. Ito ang oras kung saan nakilala niya ang misteryosong figurang nakatalukbong. Mukhang nandito ang trail. Bakit tayo pipigilan ng misteryosong figure na nakatalukbong sa oras na iyon at pagkatapos ay kontrolin ang isang kawan ng hayop at aatakehin ang Guangzhou Province City? Tila napagtanto ni Zhao Fang na may problema dito. Matapos madaanan ang batis, bumaba ang bilis ng puting balbas at naging maingat ang kanyang ekspresyon. Nagsimula nang maging mapanganib ang paglalakbay. May mga high-tier deadly beasts sa malapit at maging Lord-tier deadly beast na tinatawag ding Yao Beasts. Ang mga Yao Beast ay mga buhay na nalampasan ang peak tier na nakamamatay na mga hayop. Halimbawa, ang Illusion Fox na nakilala ni Zhao Fang sa paglilitis, na maaaring makaimpluwensya sa isipan ng mga core na disipulo, ay isa. Ang iba pang mga halimbawa ay ang Yao Beast King, ang Vine King, mga buhay na nasa True Spirit Realm. Gayunpaman, dahil si Zhao Fang ay may kaliwang mata at Yin Shadow Cloak, ang kanyang paglalakbay ay mas madali kaysa sa puting balbas sa harapan. Biglang tumigil ang puting balbas. Shua! Shua! Mula sa mga puno sa harap ay lumitaw ang 2 itim na figure, na naglalabas ng mga aura sa 4th at 5th sky ng Ascended Realm ayon sa pagkakabanggit. Puting balbas, nakabalik ka na. Sabi ng isa sa mga itim na figure ng may pag-iingat at pag-iingat. Naparito ako upang magulat ng balita na ang Broken Moon Clan ay nagpadala ng isang core disciple. Sagot ng puting balbas. Bakit hindi mo siya dinala dito? Sabi ng isa pang itim na figure. Ang brat na iyon ay sobrang mayabang at gustong magtrabaho ng mag-isa. Ngumisi ang puting balbas. Sige. Bumalik ka ngayon, hindi masamang kontrolin ang isang core disciple. Ang 2 figure ay nagsanib muli sa dilim. Ang puting balbas ay hindi nang ahas na manatili at agad siyang bumalik sa pinanggalingan niya. Ang 2 figure ay tila sanay na sanay sa pagtatago at sila ay nagsanib sa gabi. Gayunpaman, nakuha pa rin ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang isa sa mga figure na patungo sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Hahaha, tagumpay. Agad na hinabol ni Zhao Fang ang figure sa tulong ng Yin Shadow Cloak. Ang natitirang itim na figure ay hindi na-detect si Zhao Fang at hindi niya alam na nakalusot si Zhao Fang sa kanya. Nagpatuloy ang pagtugis. Mula noon ang itim na figure ay dumaan sa ilang iba pang mga figure at habang lumalayo sila, mas nakakatakot ang aura. Sa isang tiyak na punto ng panahon,
Isang madilim na sinaunang templo ang lumitaw sa loob ng hanay ng ilusyon. Kung hindi dahil sa kaliwang mata ni Zhao Fang, hindi niya makikita ang hanay o ang sinaunang templo. Tumigil ka. Sa tuktok ng isang puno sa harap ng sinaunang templo ay isang nakatalukbong na figure na may isang pares ng kristal na asol na mga mata. Siya yon. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Ang taong nasa puno ay ang misteryosong nakatalukbong na figure. Matapos iulat ng itim na figure ang balita sa nakatalukbong na figure, umalis ang una. Ang nakatalukbong na figure ay nakatayo sa ibabaw ng puno at pinagmasdan ang paligid gamit ang isang pares ng kristal na asol na mga mata. Naramdaman lang ni Zhao Fang ang isang alon ng mental energy na damaloy. Instinctive niyang pinaikot ang kanyang bloodline power at pinalaganap ang invisibility power ng Yin Shadow Cloak. Sa puntong ito ng oras, ang kanyang figure ay kasing linaw ng hangin. Nang makitang walang kainahinala, tumango ang misteryosong nakatalukbong na figure at tumahimik. Hindi siya pumapasok sa sinaunang templo. Ang isang core disciple ay hindi sapat na mahalaga para magulat siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang, ngunit ang misteryosong nakatalukbong na figure ay hindi gumalaw at si Zhao Fang ay hindi nang ahas na maging padalos-dalos dahil ang huli ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Inikat niya ang kaliwang mata at sinubukan niyang suriin ang nakatalukbong na figure. Ang misteryosong nakatalukbong na figure ay tila may naramdaman at agad na tumayo bago tumingin sa direksyon ni Zhao Fang. Nagulat ang huli at agad na umiwas ng tingin. Pagkatapos ay naramdaman ni Zhao Fang ang panibagong pag-akyat ng enerhiya sa pag-iisip na natipon sa paligid niya. Itong nakatalukbong na figure na ito ay tila napakahusay sa mental energy. At saka, iba rin ang mata niya. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Sigurado siya na may nakilala siyang may katulad na kapangyarihan sa kanya at ang kalaban ay tila napakahusay sa paraan ng mental energy at magagamit niya ito para kontrolin ang mga hayop. Sa sandaling ito, nagsimula ang isang hindi nakikitang sagupaan.